Gaya ng ating forecast, Mindanao, aasahan pa rin ang maulang panahon, especially sa buong Davao Region at Eastern Mindanao. Moderate to heavy rain showers, pinag-iingat sa posibleng flash floods. Pero nalalabi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon, katamtaman at may lang partly cloudy to mostly cloudy ang panahon. Ilang posibleng isolated rain showers sa NCR kasama na ang Mimaropa, bahagyang nakataas. At magnitude 5.2 na itala sa kanluran ng Sipalay, Negros Occidental. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, May 17, 2025. Ang oras sa ating broadcast may maga ay alas 10:29 na ng umaga. Well, ay medyo mas maaraw tayo ngayon sa buong bahagi ng Luzon hanggang sa Luzon. May mga ilang isolated lamang na forecast na uulanin, especially dyan pa rin sa may bandang Laguna o Southern Luzon area at Mimaropa. Dito sa Metro Manila at pataas ng Northern Luzon, bagamat may forecast pero mas mababa pa rin ang tsansa ng pag-ulan. More typically, isolated rain showers ang iiral. Gaya na lamang dito sa may bandang Quezon Province sa Silangan ng Luzon, dyan sa may bandang Baler Aurora na nakaranas mula pa kaninang maga ng mga localized thunderstorms. At sa may bandang Laguna. At the rest, dito sa may bandang Kaluran, kabilang na ang parte ng Northern Luzon, Zambales o Central Luzon sa Tarlac, kasama na ang Metro Manila. Sa ngayong umaga ay nabanggit na natin sa forecast, especially sa rainfall forecast, magiging katamtaman ang lagay ng panahon. So magiging maaraw tayo na may maalinsangang panahon dunsod ng Easterlies. At dahil dito magiging kontrolado ang ating klima. So most probably ay mga isolated rain showers ang iiral, maaari dito sa may bahagi pa rin ng Calabarzon area at ilang parte ng silangan ng Luzon, especially bandang Quezon Province po. So yung tsansa na pag-ulan sa Metro Manila, yung bahagi sa katimugan ng Metro Manila ay mahinang tsansa pero magiging isolated po ito. Meaning, pwedeng umulan pero mahina lamang at mas mangunguna pa rin yung maaraw at malinsangang panahon. So yun po ang generalization po niyan ha. So kitang-kita naman sa ating Doppler radar imagery na mula sa pinaka-station sa radar ng Pag-asa na naka-automatic feed. Sa ating webpage makikita ang maulang bahagi na ito sa may bandang Aurora Region or bandang Polillo Island. So ingat po, maring magkaroon lamang kayo ng mga mahinat katamtamang pag-ulan pero ingat sa mga pagkulog at pagkidlat. Dahil base sa ating lightning detection system ay nasa total of 94 lightning strikes ngayon ang nare-record ng aking lightning detection system dyan sa may bandang Quezon Province, dyan sa may bandang General Nakar or bandang Baler Aurora. The rest, bandang karagatan naman ng bandang West Philippine Sea or pagitan ng West Philippine Sea, South China Sea ang mga pagkidlat po. So ingat na lamang po mga folks at nakataas ang thunderstorm watch sa NCR daw since 10 o'clock AM. So expected yan kasama na ang buong Metro Manila, Bulacan, Rizal, Laguna hanggang Cavite po yan. Within 12 hours po yung validity ng forecast nito ayon dito sa data feed. At sa Northern Luzon naman, ang bahagi pa rin ng Cagayan at Ilocos Norte ay nakataas, more likely na magkakaroon ng developing isolated rain showers and localized thunderstorms. Typically, bandang hapon yan. Dahil sa ating forecast ng rainfall forecast, mga bandang hapon o gabi ay uulanin o magkakaroon ng tsansa ng mga pag-ulan dito sa kalurang bahagi ng Northern Luzon. Pero hindi naman natin nakikitaan na umaabove ng 10 mm. Ibig sabihin yung velocity, yung accumulation ng bilis ng ulan, so malamang ay light to moderate showers ang maaaring magbubunsod po ng mga pag-ulan dito sa may bandang hilagang kaluran ng Luzon. Maaaring madamay din mamayang hapon o gabi ang bandang Zambales po. So medyo kontrolado lamang ang pag-ulan, so walang magiging problema, just in case. Sa ating current conditions of forecast, gloomy haze at few clouds po ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So medyo makulimlim tayo pero kanina nagiging maaraw tayo. So ibig sabihin overcast lang talaga tayo at nagiging gloomy base sa ating CCTV snapshots. Sa lowest sa picture na itala, naka-weather station, kanya ng 5:38 AM, nakapagtala kami ng lowest of 5:38 AM at pinaka-highest namin na temperatura kahapon
ay umabot ng 35.4 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 4:41 PM. Ibig sabihin, mataas pa rin ang aming heat index bagamat hindi naman pumasok sa 50 degrees Celsius. To be exact, 48.3 degrees Celsius ang highest heat index namin dito sa Caloocan kahapon. So dahil sa mataas ang heat index, diretso tayo sa magiging forecast ng heat index ngayon. As of 8:45 AM dito sa amin sa Caloocan, nakatala na kami ng 42.5 degrees Celsius na heat danger. Yan, base dito. So, mataas na kagad ang heat index despite na medyo overcast and gloomy kami sa Caloocan. So, wag baliwalain ang easterly trade wind dahil yan pa rin ang magbubunsod ng maalinsangang panahon kahit na nakakaranas tayo ng overcast and gloomy. Yan po ang medyo nakakainis. Kahit na nagiging makulimlim tayo ay hindi pa rin comfortable ang ating temperatura. Base sa ating forecast naman ngayong 10 o'clock AM, dito sa amin sa Caloocan, aabutin ng 42 degrees Celsius ang expected heat index sa amin. Pero maaaring tumaas pa yan ng hanggang 46 degrees Celsius. Starting ngayong tanghali, 12 o'clock PM, dire-diretso na yan hanggang alas 3 ng hapon na puro 46 degrees Celsius heat danger sa amin sa Caloocan. So yun, mataas ang aming magiging heat index daw. So sa iba't ibang bahagi na selected areas ng iba't ibang bahagi ng bansa, mula Luzon hanggang Mindanao, unahin natin ng Lawag, Ilocos Norte, 42 degrees Celsius ang expected heat index sa inyo dyan ngayong umaga. Pero mas tataas pa yan hanggang 44 degrees Celsius na pinakamataas na expected na aabutan ngayon 11 o'clock AM. Sa bandang Tuguegarao naman, ang expected heat index sa inyo dyan ay aabot ng 41 degrees Celsius heat index sa inyo dyan at aabot pa yan ng hanggang 45 to 46 degrees Celsius highest mamayang alas 2 ng hapon yan dyan sa may Tuguegarao. So despite na medyo may forecast na uulanin kayo dyan, isolated, pero patuloy pa rin ang medyo mataas na alinsangan. Sa Santiago naman, sa Cagayan o Isabela, Cagayan ay nasa bandang 40 degrees Celsius ngayon ang expected heat index ngayong umaga sa inyo dyan. Pero mas tataas pa yan hanggang 46 degrees Celsius mamayang alas 2 daw ng hapon. So heat danger pa rin ang ating heat index dyan. Sa bahagi naman ng Dagupan, Pangasinan, ay naasahan na abot ng 43 degrees Celsius expected heat index ngayon ninyo dyan ngayong umaga, pero tataas pa yan hanggang 46 degrees Celsius ngayong tanghali, 12 o'clock ng tanghali. So magiging maalinsangan pa rin tayo dyan at mataas pa rin ang ating heat index. Sa Tarlac naman o Central Luzon, 44 degrees Celsius ang expected heat index sa inyo dyan at aabot pa yan sa napakataas na hanggang 47 degrees Celsius na grabing danger level mamayang 12 o'clock ng tanghali. So, uminom ng maraming tubig dahil mukhang kayo ang may pinakamataas na heat index ang expected base dito sa ating forecast of heat index dyan sa bahagi pa rin ng Tarlac o Central Luzon. So, mukhang mas mainit o maaraw ang inyong umaga dyan hanggang nitong tanghali nga po. Dito naman sa bahagi ng Batangas, ang ine-expected na heat index sa inyo aabot ng 45 degrees Celsius, mas mataas pa yata sa may bandang Batangas. At aabot pa hanggang 47 degrees Celsius, danger ngayong tanghali, 12 o'clock PM, dire-diretso yan hanggang alas 2 ng hapon. Grabe, naungusan pa ninyo ang Tarlac sa may mas mataas na heat index. Sa bahagi naman ng San Jose, Occidental Mindoro, expected forecast, 45 degrees Celsius din, mataas din ang inyong heat index, danger status, pero mukhang yan na ang pinakamataas ninyong heat index ngayon. Base dito sa ating timeline ay hanggang ala-una ng hapon na magre-retain sa 45 degrees Celsius daw ang heat index sa inyo, yung forecast. So may nagtatanong, yan ba yung eksakto mangyayari? Again, ito po ay forecast. Ibig sabihin, ito yung ine-expect na forecast o magiging inaasahan na magiging heat index ninyo. So, forecast po ito, hindi po ito yung actual instrumentation reading. Sa mga nagtatanong po kung yan ba yung totoong mangyayari. Hindi po. Forecast lamang to, ibig sabihin ito ay mga inaasahang aabuti na temperatura o mataas na init pandama sa inyong mga lugar dyan. Not necessarily actual na mangyayari yan ngayon. Yan lamang yung forecast o yung parang hula na aabutin na pinakamataas na heat index. Ganun po ang ibig sabihin niyan. In layman terms, parang hula yan na magiging lagay ng temperatura o heat index sa inyo dyan o init pandama. So malinaw yan mga folks .
Sa may bandang Cebu naman, sa Visayas ay 35 degrees Celsius po ang heat index sa inyo dyan, extreme caution po. Pero tataas ba yan? O tataas pa yan hanggang 36 degrees Celsius starting mamayang alauna hanggang alas 2 yan ng hapon. So ingat po yan mga folks. Sa Mindanao naman, especially sa may bandang Davao City, expected heat index sa inyo dyan aabot 39 degrees Celsius, which is yan na ang magiging pinakamataas ninyong temperatura ngayong 11 o'clock. Kapasok lang ng oras natin ng 11 o'clock. Makikita natin, very real time po ang dynamic ng ating forecast system. Tumatakbo ang oras habang tayo umuulat, nagpapalit agad ang oras at nagpapalit din kaagad ang expected forecast. Ganon po ka-reliable yung ating monitoring system. Sa atin namang lugar, sa Zamboanga Peninsula, 39 degrees Celsius. So, extreme caution pa rin siya, pero at least medyo kaya-kaya ito. Hindi gagaya sa amin sa Luzon, na umaabot ng halos 47 degrees Celsius. Aabot pa daw sa Zamboanga Peninsula na hanggang 40 degrees Celsius daw ang pinaka-highest heat index sa inyo dyan ngayong tanghali, 12 o'clock PM. Dire-diretso yan hanggang alas 2 yan ng hapon. So, despite na aabot sa 40, pero at least kaya-kaya pa mas mababa pa rin kahit papano. At dahil mas madalas po kayong uulanin sa may Mindanao, maaari pa rin mas bumaba pa yan, lalo na sa hapon o sa gabi na kung saan mas mataas ang tsansa na inuulan kayo ngayon dyan, lalo na sa may bandang Davao Region. Watch out po ha! Expected po ang maulang panahon sa inyo sa Mindanao, lalo na sa may bandang Davao Region at east portions ng Mindanao. So take note yan mga folks. So sa PX Extremes in past 24 hours naman, ang una pa rin ang San Jose Occidental Mindoro na may 37.5 degrees Celsius na grabe ang air temperature pa rin sa kanila. At sa Baguio City naman ay tumaas ng bahagya yung lowest temperature nila na 18 degrees Celsius. So possibly 17 degrees Celsius. So medyo mas tumaas ang kanilang temperatura ng kaunti. Sa inulan naman ang Tayabas, Quezon, nasa 56 mm ang inulan sa kanila. At wala kaming naitalang pag-ulan since kahapon, which is tugma na naman yung ating naging forecast kahapon na napakaliit ang chance na uulanin sa Metro Manila. At maaring ganyan din ngayong maghapon. Kaya lang mas bahagyang mataas, at least mga around 30% na magkaroon pa rin ng pag-ulan sa Metro Manila. So medyo alanganin ang magiging isolated rain showers just in case. Samantala, sa space weather status, meron tayong geomagnetic field, 6.33 kp index o G2 moderate geomagnetic storm. So mukhang may arrival tayo. As of 8:54 AM, oras natin sa Pilipinas, ang arrival nito, KP index of 6 ang inaasahan natin o G2 moderate ngayon. So expected 55 degrees geomagnetic latitude. Apektado muli ang power grid fluctuations. So expected dyan sa mga matataas na latitude locations o northern hemisphere especially. At yung spacecraft, yung discoordination ng bahagya, nagkakaroon ng disorientation o in orientation irregularities at pagtaas ng motion drag sa low orbit satellite. So expected na magkakaroon ng medyo irregular sa ating mga GPS satellites. At sa radio transmitter, yung high frequency nito ay inaasahang medyo fade ang lugar, lalo na sa matataas na lugar o northern hemisphere areas. Auroral effect, well, medyo visual yan ngayong araw, sa night side po yan. So kung titingnan natin yung auroral activity ay mataas, at least mataas ang kanyang probability of aurora, more than 50%. Mataas sa may bandang Antarctica at bahagya sa may bandang northern hemispherical sa may bandang Amerika o bandang Alaska, kung dito nagkakamali. O basta bandang northern hemisphere ng Amerika. So medyo highly visual ang auroral activity. At yung ating forecast ng NOAA KP index mababa naman, at least unsettled at posibleng G1 minor lamang, pero nagkaroon pa rin ng impact ng geomagnetic field ng di inaasahan. So hindi pumasok yung forecast. At yung expected na solar radiation mababa, pero yung radio blackout mataas, 60% po yan ha, na R1 to R2 radio magnetic field. Within May 17 to May 19 po yan. So ngayong araw po yan hanggang Lunes daw ang expected na magkakaroon ng posibleng mataas na possibility of radio blackout ha. So titingnan natin sa LASCO yung coordinates of 5:30 o 6 o'clock coordinates at bandang 7 o'clock, 8 o'clock coordinates ang nagkakaroon ng propagation.
Well, kitang-kita naman natin sa sunspots ng real-time ng ating solar corona ay nasa yung tutok ng AR4087. Medyo malawakan ang sunspot nito na nakatutok sa Earth. So malamang ay madalas-dalas tayo makakaramdam ng mga geomagnetic field. Ating sunspot number, bagamat maliit-liit, 57 lamang, pero yung burst maaring lumawak yan at tumama sa Earth. So yung expected forecast natin hanggang unsettled ang nakikitaan natin dito. Pero nagkaroon pa tayo ng G2 geomagnetic field na naganap. Wala naman tayong X-ray flux event. Normal naman ang X-ray flux. Pero nagkaroon tayo ng di inaasahang moderate geomagnetic activity. G2 geomagnetic storm. 6.33 kP index po yan. So, since 8 o'clock AM yan, oras sa atin sa Pilipinas yan. So, malakas ang impact sa ating magnetometer o magnetosphere. Malakas ang distortion ng horizontal parallel. Maximize hanggang 130.6 yung GOS 16. Sa 10 naman o GOS 10 ay 143.18 nanotesla. Ibig sabihin yan yung lakas ng impact, yung UP sa ating magnetosphere. So na-imagine nyo na at naipaliwanag ko na ng makailang beses kung anong hitsura niyan sa Earth kapag tumatama yung solar wind. Yan yung pumaprotekta sa atin sa mundo. Pero siyempre, hindi maiwasan, may mga ilang particles pa rin ng solar flare na nakakalusot sa Earth. Pero mangilan-ngilan na lamang ito. So, malakas ang impact, lalo na yung GOS total, mataas. So, maaari lamang magkaroon ng radio interruption ng bahagya at madalas at parang microwave feeling yan. So, expected yan mga folks. Mababa naman ang ionospheric TC range sa Pilipinas, at least mga normal lamang around 60 TEC megahertz TEQ. Yan. Yung abnormality dahil sa total electron content ng pumpuyan. So yung radio transmission yan, especially mga gumagamit ng navigational systems. Most focus dyan sa may bandang Mid-Pacific, bandang Middle Pacific yan. Pagitan ng East at saka West Pacific. So malinaw yan mga folks. Propagation ng plasma density, well, May 17, propagation po more than 600 to 700 yung radial velocity in kilometer second. Na ipalawanag na natin yan ay bagamat medyo lihis, may mga ilang significance dito. Ayan, kitang-kita po yung plasma na medyo nag-arriving pa rin sa Earth. Ramdam pa rin natin yan kahit papano. Pero at least yung density ng rekta sa Earth ay mababa naman base dito. Medyo descending. So yung velocity lamang niya ang medyo mataas, yung significant impact sa Earth. So mababa lamang yung region absorption natin at kasalukuyang nakatutok yan sa Earth sa Pilipinas. Kasama na ang buong Southeast Asia. Mababang HF conditions natin sa umaga 40 to 80 at 10 to 12 meters. At sa gabi lamang ang medyo poor between 10 to 12 meters yung maapektuhang radio o high frequency signals. Samantala sa ating outside humidity, moderate po tayo, 77%. Bumaba ito ng 1% since last hour. Mataas ang ating atmospheric pressure, 1,010 hectopascals, and steady ito since last hour. So medyo may bahagyang mataas tayo sa high pressure area. So sa ating experimental test ng ating air quality na temperature and humidity, makikita rin natin dito na makikitang bahagya rin ang mataas yung ating atmospheric pressure, 1,009 hectopascals dito. So almost 1,009 to 1,000 hectopascals yung ating barometric pressure. So medyo mataas yung ating atmospheric pressure. Ito ay aking experimental para hindi na malolos yung ating data kapag nagloko yung ating device. So inoobserbahan ko pa lang for possible program script error or bug. Kaya inoobserbahan natin yan. So mukhang stable naman maging yung ating air quality. So under monitoring yan, mukhang stable naman siya at maganda yung input ng data at real time every 3 minutes yung updating yan. So mukhang maganda na. Anytime i-upload ko na yan sa aking webpage. Papalitan na natin yung luma nating air quality graph dahil masakit sa ulo kapag nagloko yung device, hindi na natin nare-retrieve yung data. So yun po. High tide and low tide status. So far, pa high tide po tayo. Manatiling kalmado ang karagatan natin sa bansa.
Ingat na lamang sa lakas ng gale force winds dala ng easterly trade wind. Yun lamang ang medyo pag-iingatan natin. So ngayon, mataas ang ating sea level. At tingnan natin kung aabot sa mahigit 1 meter yung sea level. Yes, 1.2 po. Mamaya-mayang konti, 11:56 AM. Aabot sa 1.2 meters ang magiging sea level natin. So malalim-lalim po ang karagatan natin sa Manila Bay mamaya bago magtanghaling tapat. So malalim po yan. Ingat po sa mga maliligo at sa mga mangingisda, walang problema. Watch out lamang sa gale force winds ng easterly trade wind. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:27 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:17 PM. At sa ating 81% illuminated, waning gibus po ng liwanag ng buwan. Well, wala pa. So magmo-moonrise po ito mamayang gabi, panigurado yan. 10:17 PM at bukas na ng umaga 8:47 AM ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo, well, magiging maulap ang ating hapon at isolated lamang daw na pag-ulan ang maaring maganap base dito, yan o. So mababa ang tsansa pa rin ng pag-ulan sa Metro Manila pero magiging maulap ang ating maghapon. Bukas na Linggo, maulap din ang ating maghapon, maliit din ang tsansa ng pag-ulan, 3%, ayan, kitang-kita po. So very isolated lamang ang magiging ulan natin sa Metro Manila. So yun ang magiging ganap natin ngayong maghapon. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging mula sa True Color Reproduction. Una, sa bahagi po ng Northern Luzon, halos clear skies po ang Northern Luzon, kabilang na ang Ilocos region, ayan, pababa na yan ng Benguet hanggang Banjang Pangasinan po. Mga ilang partly cloudy to sa mostly cloudy lang din ang makikitaan natin dyan. Sa may silangan bahagi ng Northern Luzon, partly cloudy to sa mostly cloudy lang din, pero at least medyo overcast pa rin ang iiral sa kanila. Magiging mas maulap lamang sa may bandang Baler Aurora, yan, i-zoom in natin. Yan, medyo nadadamay ang Metro Manila sa medyo makulimlim, partly to sa mostly cloudy din ng iiral. So yung isolated rain showers dito sa may bandang Quezon Province, depende na yan kung aabot sa Metro Manila. Inaasahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang iiral ngayon dyan. Kung titingnan natin sa sandwich color, infrared, madalas lamang ang inulan dito sa may bandang Polillo Islands, yan, bandang General Nakal, Quezon, yan. Kaninang umaga nagkaroon ng pag-ulan o pagkulog at pagkilat sa may bandang Laguna area, bandang San Pablo, hanggang dyan sa may bandang Lukban. So, ngayon ay medyo katamtaman na ang lagay ng panahon sa bahagi ng yan ng Calabarzon. So mula sa bahagi ng Apayao, Kalinga, pababa na yan ng Mountain Province hanggang dito sa Central Luzon, maaliwalas at ilang partly cloudy lamang. So mas maaliwalas at maaraw ang panahon ninyo ngayon diyang umaga hanggang bandang Tarlac at dyan sa may bandang Angeles, Pampanga. So iiwasan po magbibilad dahil matindi ang sikat ng araw sa inyo ngayon, kakaunti lamang ang kuulapan. Pero yung forecast na magkakaroon ng tsansa ng pag-ulan ay mataas ang forecast, especially sa may bandang kalurang bahagi ng Northern Luzon ha. Pero hindi tindi sa bandang Mindanao na may moderate and heavy rain showers ang aabutin. Mula bandang Gapan, Bulacan, and the rest ng NCR at Calabarzon, katamtaman din ang lagay ng panahon pero mas madalas ang overcast and gloomy at maulap na himpapawiri natin dahil may uniulan sa parte nga po ng Quezon Province sa may bandang Polillo Islands. Bandang Southern Luzon kasama ang Bicol region, katamtaman din nalagay ng panahon na mga ilang part dito sa Mosicaudy. So mga isolated lamang din ang mga pag-ulan ang iiral maghapon. At sa may bandang Mimaropa, bukod sa medyo katamtaman at mas maaraw sa Mindoro, magiging maulan naman ang ilang bahagi ng Palawan, especially dito sa may bandang El Nido, pababa pa rin ng bandang Taytay, San Vicente at Rojas. Magiging maulan din ang Puerto Princesa at Brooks Point at kita natin dito ay may mga kalat-kalat na pag-ulan na umiiral. Mataas bang heavy rain potential dyan? Well, clusterized po na heavy rain potential ang aabutin ng taga Puerto Princesa. So, importante po ang payong dahil bigla ang sulpot ang malakas ang ulan hanggang Brooks Point. Despite na magiging maulap ang bandang dulo ng Bataras at Balabac, expected din isolated rain showers and localized thunderstorms sa inyo dyan lalo na sa hapon o sa gabi dahil mataas po ang forecast na mas uulanin kayo sa may bandang Palawan o sa kanlurang bahagi naman sa kasabay ng Mindanao area. So mula sa may bandang Southern Luzon, nakatamtaman din ang lagay ng panahon mula sa Marinduque, Romblon at Masbate at katamtaman din ang lagay ng panahon sa buong Panay Island at Negros region. So moderate po at maaraw din ang bandang Panay Island at Negros region gaya na ating sinabi kanina.
Mula Bacolod hanggang dyan sa may bandang Sipalay, maaraw kayo dyan. Katamtaman na lagay ng panahon. Isolated rain showers lang din ang naka-forecast at localized thunderstorms, especially sa hapon. Mas katamtaman din, so medyo fairly weather tayo pa rin sa may bandang Negros Oriental hanggang dyan sa may dulo ng Tanhay, Bayawan at Siatun. Bagamat mataas din ang forecast na magkakaroon kayo ng mga kalat-katapag ulan na may pagkilat at pagkulog sa hapon. Kasama na ang Cebu at Siquijor. Magiging maulap na sa may bandang Bohol at Southern Leyte na nakakaranas ng ilang moderate and heavy rain showers ngayon. Sa dulo ng Southern Leyte, mula dyan sa may bandang Baybay, pababa na yan ng Maasin, Macrohon, hanggang dyan na may sa may bandang San Francisco, Southern Leyte. Ingat po kung sakaling magkaroon ng flash floods. Pero kung mga moderate rain showers lang naman, wala tayong magiging problema dyan mga folks. At sa may bandang Eastern Samar region naman, ay katamtaman na lagay ng panahon natin dyan. So, mas maaraw pa rin kayo dyan at medyo moderate naman ang panahon. Medyo fairly weather tayo dyan. Magiging maulap lamang sa may bandang katimugan ng Samar, especially mula dyan sa may bandang Borongan, Eastern Samar, pababa ng Gian. Isolated din ang mga kalat-katapag ulan na may mga ilang localized thunderstorms. So, cluster lang din kung sakaling magkaroon kayo ng mga heavy rain showers, lalo na mamayang hapon dahil sa pagtawid dito ng surface trap na nanggagaling sa timog silangan ng Mindanao. Well, pagdating nga po sa Mindanao mula Surigao Region at buong Caraga, moderate to heavy rain showers po ang iiral. Base sa ating forecast, kagabi na ipinost natin sa ating Facebook page, binanggit ko na dito, mas madalas. Yung genesis ng tropical cyclone strike probability, mas mataas ang maapektuhan ng Mindanao. Kung sakaling itong cluster na ito ay mamanatili lamang na sa surface trap at hindi magiging inverse, ay tatawid yan dito sa bahagi po ng Mindanao dito. Yang cluster na yan at magdudulot po ng mga moderate and heavy rain showers sa buong Davao Region at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Yan, dyan din sa kasama na ang Sorsogon area. So ngayon ay buong silangan ng Mindanao at Davao Region nakakaranas ng moderate and heavy rain showers po. Hanggang dyan na yan sa bababa ng Bislig, Davao de Oro, hanggang dulo na ng Governor Generoso. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha dahil hanggang gabi po, mas madalas na mas uulanin kayo po dyan dahil nga po sa mayroong surface trap dito alongside ng intertropical convergence zone pa rin na umiiral. At dahil sa madalas ng intertropical convergence zone, asahan po na mas makakaramdam kayo ng mga malawakang ulan sa may Mindanao, especially bandang Davao Region nga po. At mula dyan sa bahagi ng Davao Region, kasabay na ang North Cotabato, central ng Mindanao, all the way hanggang Zamboanga Peninsula. Dito sa may bandang Kanluran, nag-moderate pa, medyo maaraw pa, pero maya-maya ay makakaranas din kayo ng malawakang ulan dyan. So, be wary po at ingat po sa potensyal ng pagbaha at sa mga posibleng paghuhong ng lupa just in case po. Tumatawid dyan yung trough na yan, yung propagation po nung genesis natin, kung titingnan ninyo sa ating review, ganyan po ang galaw ng surface tropical cyclone strike genesis. Yan. Kung sakaling maging invest yan, ganyan na magiging epekto na dadaanan ang Mindanao at bandang Palawan, patawid. Within 72 to 92 hour period po yan. Binanggit na natin yan sa ating report. So, mas makakaramdam po ng malawakang ulan kung hindi man maging invest o low pressure area o aktibong low pressure area yung cluster na ito. Yan o, malawakan yan. At asahan ang tuloy-tuloy na maulan sa parte po ng Mindanao, especially Davao Region. So, ingat po mga folks, lalo na sa Davao City, moderate to heavy rain showers at posible pang umabot ng violent rain showers ang magiging ulan ninyo ngayong maghapon po. So, ingat po sa mga kababayan natin sa Kamindanawan, mga folks. At dahil wala naman tayong binabantayan na aktibong low pressure area o kahit invest, mga surface trap lamang ang madalas nating nakikitaan ngayon, lalo na sa may bandang timog, silangan ng Mindanao. At dahil po dyan ay inaasahan po ang malawakang ulan, yung strike probability sa Mindanao. Pero sa ating West Pacific Basin ay wala tayong inaasahan na mayroong aktibong low pressure area. Nagkakaroon lamang siya ng favorable dito sa may bandang Indonesian Peninsula, kaya tumataas po yung low pressure development o tsansa na magkaroon ng low pressure area dito. Yan, dyan sa may bandang south of Mindanao, bandang alongside ng Sulawesi, Indonesia. Yan. Pero yung vorticity malapit sa Pilipinas, at least mga under observation to invest or moderate, maliit lang ang tsansa. So wala pa tayong mataas na probability ng tropical cyclone, pero yung strike probability ng genesis ng possible trough na
apekto sa may Mindanao mataas, So magkakaroon ng mababang atmospheric pressure diyan. Yan. Pero yung chance na magiging aktibong bagyo ay wala pa. Wala pa tayong namamataan. Mula sa ating global spectral model, tumataas lamang yung water vapor dito kaya nagkakaroon ng malawakang ulan sa may bandang Mindanao, ayan, at Eastern Visayas base dito sa ating global spectral model. Pero wala tayong nakikitaan na upward low convection pa rin. Sa TC strike probability, makikita natin sa latest in 72-hour period, mataas na maapektuhan ang bandang kanluran ng Visayas at Palawan, 50% chance po yan. Ibig sabihin yan, kung sakaling magiging magkaroon o may mabubuong low pressure area dyan, mas maapektuhan ng 50% ang kanlurang bahagi ng Visayas, kanlurang bahagi ng Mindanao, especially Zamboanga Peninsula at Palawan area. So, kung sakaling magiging aktibong low pressure area yan ang magiging galaw ng bagyo o low pressure area. Kung hindi man, manatiling surface trap lamang, yan din ang magiging galaw niya at maapektuhan naman ng pag-ulan ang bahagi na ito ng kanluran ng Mindanao at Palawan within 72-hour period po yan. So, inaasahan na malawakang ulan ang maapektuhan dyan. Hanggang sa may bandang Southern Luzon area, at least 30% na maapektuhan. Bandang 10 to 20, mga 5 to 10% naman ang maapektuhan ang bandang Mindoro, yan, Calabarzon area. Wala gaano sa Metro Manila area, yan, wala masyado. Kung i-zoom in natin, makikita natin wala masyado sa may bandang Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon area. Napakababa lamang na maapektuhan nito ang bahagi ng Nodo Luzon kasama na ang Bicol region. So mas maapektuhan po ang Palawan at west portions ng Visayas at Mindanao po. Yan. Habang tumatawid kung sakali yung surface trap na yan, kung hindi man ito magiging isang bagyo. So alam na ninyo mga folks yung maapektuhang lugar just in case so mag-iingat po ang lahat. So kung i-extend natin yung extended forecast in 96-hour period, yan, makikita po natin ay tuloy-tuloy na maapektuhan. At dito sa may bandang Davao region na in 96 period o 96-hour period ay mababa na, nasa around 20% pababa yung maapektuhang lugar na. Ang mas mataas na po ay ang bahagi nga po ng Palawan na kung saan more than 50% ang mas maapektuhan. Kung titingnan ninyo sa may bandang India, mukhang tropical cyclone na po ito yung nakikitaan natin dito dahil umabot na po sa 60%, 80% yung cyclogenesis dito. Ibig sabihin, malamang low pressure area na yan yung pinapakitaan dito. So mukhang meron silang bagyo na mabubuo sa may bandang Andaman Islands papunta ng bandang India in 72 to 96-hour period. So sa mga kababayan natin, kung meron tayong mga insan dyan, well, be prepared po. Mukhang magkakaroon kayo ng sama ng panahon in 72-hour period po. So ingat na lamang po. Mukhang bagyo na po yan, yung pinapakitaan na yan. Pero dito hindi natin nakikitaan yung monitoring. Pero dito mataas na, oh. Strong na po siya sa may bandang India. Yan, oh. Mataas na siya. So nakikita natin at least medyo moderate na po to strong. At dito mataas din yung focusing ng favorable pero medyo magalaw-gaw pa siya. Yan, mataas ang concentration na po. So probably magkakaroon kayo ng aktibong low pressure area. Depende na lang sa magiging upward low convection niya dahil medyo dry air kasi ang bumabangga sa kanya. So alanganin pa siya kung lalakas siya into active tropical cyclone. At wala naman sa ating mean sea level pressure, wala tayong nakikita na anumang pamumuo, na anumang sama ng panahon dito, especially sa timog silangan ng Mindanao. So very negative po. So mga pag-ulan lamang ang maapektuhan ng genesis o yung strike probability sa may bandang Mindanao hanggang Palawan area sa within 3 days period. So ingat po sa mga areas na maapektuhan. Sa ating computer models naman ay makikita natin dito pagtawid ng genesis na surface trap sa may bandang Palawan ayon kay GPS, magiging isang low pressure area daw ito. So kailan ba ang expectancy na magiging low pressure area yan? Well, kung titingnan natin dito ay starting May 21 po. So katapusan na ng May ay posibleng maging low pressure area. Yan, May 22 naging low pressure area siya. Naging invest 1001 hectopascal sa may bandang
hilagang kanluran ito ng Puerto Princesa or bandang hilagang kanluran ng bandang Coron, Palawan. Yan. May 21 to May 22 po na mayroon daw na yung tatawid dito na sa surface trap mula Mindanao hanggang Palawan in 72-hour period. Mula ngayong araw po yan. And then pagtawid niya dito sa may bandang West Philippine Sea, mukhang magiging low pressure area siya. So maliwanag po yung paliwanag natin dyan mga folks ha. Bagamat napaka insufficient pa na magiging bagyo yan o low pressure area. Bagamat mataas yung probability ng ating genesis, again mataas siya at 50%. Ayan o. So yung potential niyan magiging invest o active low pressure area ay 50% chance siya. So posible nga mangyari po ito ayon sa pinapakita ni GFS. Bagamat kay ECMWF ay kalmado naman at wala pa rin ipinapakita na forecast na ito ay magiging isang active low pressure area. Kay NABGEM ganon din, wala rin. So napaka-disorganized pa o malabo pa sa ngayon na magiging aktibong low pressure area ito. Sa ngayon ay tropical cyclone genesis probability na lamang ang masasabi natin dito o yung magiging dalang ulan na magpapaulan sa bahagi nga po ng Palawan in the next 4 days. Yan. At yung ITZZ, very concentrated na po yung ITZZ natin pagpasok po ng katapusan ng May. So dito na po na magkakaroon na ng medyo paramdam ang intertropical convergence zone natin na anytime posible nang magkakaroon tayo ng binabantayang mga bagyo po ha, lalo na pagpasok po ng June next month. So ito ay medyo assembling pa lamang ng improved intertropical convergence zone line lalo na sa katapusan dahil magsisimula na po sa katapusan ang transitioning into habagat season. Pero sa ngayon ay wala pa rin tayo namamataan na anumang agresibong low pressure area. Well, sa ulat lindol, meron tayong isang lindol na umabot ng mahigit sa 5.0 magnitude. Naganap ito kaninang 8:33 AM po. Yan. Nag-alarm po yung aking seismograph kanina. So, namataan yan dito sa may bandang northwest ng Sipalay, Negros Occidental. So, nagkaroon ng record of magnitude 5.1 na may babaw lamang na 5 km depth. So, medyo naramdaman yan. At least intensity 2 sa paligid ng Sipalay sa Negros Occidental. Naramdaman nyo yung intensity 2 dyan hanggang Guimaras at dyan sa may bandang dulo ng Antique, sa may bandang Anii. Ramdam ang intensity 2 dyan sa bahagi ng yan. Well, mahina naman at wala namang nakataas na tsunami warning dahil napakababaw nito at medyo pa northwestward naman yung malakas na vibrations. So, yun po. Hopefully, hindi ito i-degrade ni PBOX. Depende na lamang kay PBOX. Kung hindi ito i-degrade ni PBOX below magnitude 5.0, ay magiging ito na ang kauna-unahang magnitude 5.0 na naitala natin for the month of May 2025. After nyan, mayroong dalawang magnitude 4.0 na kagad ang naitala mula kaninang madaling araw. Isa sa may bandang Santa Catalina, northwest ng San Catalina, Ilocos Sur. At ngayon lamang 11:23 AM, may magnitude 4.1 naman o aftershocks sa may bandang Sipalay. So nagkakaroon ng aftershocks sa may bandang Sipalay. Medyo bantayan natin ito dahil meron na po tayong dalawang aftershock dyan sa may bandang northwest ng Sipalay, Negros Occidental. Bagamat mahihina, magnitude 4.1 lamang, wag nating baliwalain dahil mukhang may gumagalaw na tectonic plates dyan. Well, titingnan natin kung anong plates ang gumagalaw. Well, kitang-kita po dito yung tectonic plates na gumagalaw dyan sa Sulu Trench. Mukhang gumagalaw po yung Sulu Trench. Kaya nagkakaroon ng medyo pagyanig sa may bandang baybay ng Sipalay. So, ingat na naman po mga folks. At after nyan, ay marami rin mga pagyanig ang naitala natin mula sa data feed ni PBOX. So, kung bibilangin natin ang historical earthquake nyan, kung nakakailan na ba? Aabot na ba sa 600 total earthquakes yung ating month of May. Yan, nasa total of 573 earthquakes na po tayo. 545 dito is magnitude 2.0 pataas, 24 sa magnitude 4.0 pataas, at kauna-unahang isang magnitude 5.0 ang naitala natin ngayon. Just in case hindi i-degrade ni PBOX yan ay magiging kauna-unahan nating magnitude 5.0 ngayong buwan ng May. At yan ay sa may bandang kanluran pa ng Visayas area. So mag-ingat mong lahat, lalo na sa may bandang Mindanao pa rin na mataas ang cluster, 229 earthquakes sa may bandang southeastern ng Visayas.
at 127 naman sa may bandang Davao Region sa baybayin, o total earthquake sa may bandang Davao Region area. So marami pa rin ang mga pagyanig at ingat po sa mga kababayan natin at maging alisto pa rin po dahil manatili pa rin medyo kahina-hinala ang galaw ng mga tectonic plates natin sa buong bansa. Dahil nakakaisa pa lamang tayo na magnitude 5.0 earthquakes. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa Sabado, May 17, 2025. Dito na ang ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, May 17, 2025. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali sa ating report. At typical lamang na patuloy tayo makakaranas ng alinsangan lamang at magiging mas maulan nga lang sa parte ng katimugan ng bansa, especially sa may Mindanao. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa ating weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.